Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Patuloy na naglakad palayo ang ating bida habang kalmadong pinagninilayan ang mga nangyari, at sa kanyang isipan ay alam niyang malabo na siyang makatanggap ng anumang pabuya mula sa Wanga Manor. Sadyang napakaraming hindi inaasahang pangyayari ang dumating, lalo na nang matuklasan niyang nagtataglay pala si Wang Soso ng Extreme Yin Constitution. Batid niya na kahit maganda ang kanyang intensyon ay ipinilit niya pa rin dito ang Tai Mental Cultivation Method na tuluyang bumago sa mismong pangangatawan ng bata. Kung susubukan niyang igiit ang kanyang ginawa at magpaliwanag ay baka mauwi lang ito sa mas malaking gulo, dahil sa pinakamalalang sitwasyon ay maaari pa siyang paghinalaan ng pamilya na siya mismo ang pasimuno at nagplano ng nasabing pagdukot. Naisip ng ating bida na kung gusto niyang itago ang kanyang tunay na pakay at bawasan ang anumang hinala ng Wanga Manor ay kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga desisyon. Para sa kanya ay ang pinakamagandang hakbang sa ngayon ay ang hindi pagtanggap ng anumang pabuya at hintayin na lamang na ang pamilya mismo ang kusa na maghanap sa kanya. May kumpiyansang ngumiti ang ating bida sa kanyang paglalakad. Umaasang kung talagang may utang na loob si Wang Jiumsan ay paniguradong pupuntahan siya nito upang suklian ang kanyang kabutihan. Subalit bigla na lamang naglaho ang kumpiyansa sa kanyang mukha at napalitan ng matinding kaba nang pumasok sa kanyang isipan ang isang malaking problema kung paano na lang kung wala palang utang na loob ang pinuno ng pamilya. Upang pagaanan ang kanyang sariling loob ay kinumbinsi na lamang ng ating bida ang kanyang sarili na ituring ang nangyaring pagligtas bilang isang simpleng mabuting gawa. Subalit natigil ang kanyang malalim na pag-iisip nang mapansin niya ang dalawang pamilyar na figure mula sa hindi kalayuan. Seryosong nakikiusap si Nam Gangsan na pagbigyan siya kahit sandali lamang. Ngunit malinaw na bakas ang inis kay Hong sa Ryan habang paulit-ulit nitong pinapaalis ang lalaki. Halatang hindi inaasahan ng ating bida ang eksenang iyon kaya naman isang mapanukso at nakakatuwang ngiti ang mabilis na gumuhit sa kanyang mukha. Pabiro niyang inisip na dalaga na talaga si Hong sa Ryan dahil nakikipagtagpo na ito sa mga lalaki. At bilang isang nag-aalalang nakatatandang kapatid sa sekta ay kailangan niyang patagang suriin kung anong klase ba itong lalaking umaaligid dito. Walang sabi-sabing ibinato ni Nam Gangsan ang kanyang mga gamit papunta kay Hong sa Ryan na napatili ng bahagya sa gulat matapos masalo ang mabigat na balot. Bakas ang determinasyon sa boses ni Nam Gangsan nang ipahayag nitong wala siyang balak na umatras sa kanyang gusto kahit pa kailanganin niyang mamalagi at tumira sa mismong lugar na iyon. Mula sa kanyang pinagtataguan ay malinaw na narinig iyon ng ating bida, at agad na napalitan ng matinding inis ang kaninang nakakatuwang reaksyon sa kanyang mukha, kumunot ang kanyang noo at seryoso na lamang siyang nakatitig sa pilit na panghihimasok na ginagawa ng lalaki. Isang malakas na hakbang ang pumutol sa usapan kasabay ng galit na sigaw ng ating bida na nag-uutos na tumigil ito sa ginagawa. Mabilis siyang sumingit at pumagit na kina Hong sa Ryan at Nam Gangsan upang tuluyan ng tapusin ang pamimilit ng lalaki. Bakas ang matinding inis sa kanyang mukha habang seryosong binalaan ang kaharap na wala siyang pakialam kung gaano pa ito kagaling na young master. Mariin niyang idinagdag na kapag tumanggi na ang isang babae ay hindi na dapat ito patuloy na ginugulo at binabastos. Bahagyang natigilan ang ating bida at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka sa naging hindi inaasahang reaksyon ng lalaki. Sa halip kasi na magalit ay kalmado lamang siyang hinarap ni Nam Gangsan at seryosong sinabi na tamang-tama ang kanyang pagdating. Formal pa nitong tinawag ang ating bida bilang Jinsoon ng Tai Sect na lalong nagpalalim sa kanyang pagkalito. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay mabilis na nagdugtong ang lahat sa kanyang isipan. At gumapang ang matinding gulat nang tuluyan niyang mapagtanto na ang taong buong tapang niyang sinigawan ay ang tanyag na si Nam Gangsan na kilala bilang Genesis Divine Dragon ng Namgang Clan. Mabilis na hinarap ni Hong sa Ryan ang ating bida at inis na tinanong kung saan na naman ito nagpunta at bakit ngayon lang umuwi. Idinagdag pa nito na kanina pa siya hinahanap ni Nam Gangsan sa loob ng Tai Sect, isang pahayag na mas lalong nagpagulo sa sitwasyon. Matinding pagkalito ang tumakbo sa isipan ng ating bida dahil sa mga narinig. Pilit niyang inunawa ang mga pangyayari sapagkat alam niyang dapat ay abala ngayon si Nam Gangsan sa mga mabibigat na tungkulin nito sa Dragon Phoenix Summit, at ang tagpong kaharap niya ay isang malaking pagbabago na hindi kailanman nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Bumalik sa kanyang alaala ang naganap na sagupaan noon, at panandalian siyang nagtaka kung ang kanyang pangingialam ba sa Kankyong Merchant Group ang tunay na dahilan ng paghahanap na ito.
ngunit agad din niyang iwinaksi ang ideyang iyon dahil malinaw sa kanya na ang grupong iyon ay binubuo lamang ng mga tauhan mula sa branch line ni Namgang Sangwon, kaya imposibleng iyon ang maging rason upang sadyain siya mismo ng kilalang tao sa kanyang harapan. Malalim na pinag-aralan ng ating bida ang kalmadong mukha ni Namgang San at mabilis na nakumbinsi ang sarili sa isang katotohanan. Bilang isang iginagalang na miyembro ng direktang linya ay hinding-hindi mag-aabala ang lalaking ito na kumilos para lamang ipagtanggol ang kapakanan ng isang mababang sangay ng kanilang pamilya. Kasunod nito ay nagbalik sa kanyang alaala ang naging palihim na pagtatagpo nila ni Zugso Mayong sa isang tahimik na silid, at doon na tuluyang lumino ang lahat. Ang pangyayaring ito ay hindi kailanman naganap sa kanyang nakaraang buhay, ngunit dahil sa kanyang mga naging desisyon ay malinaw na nabuo ito sa kasalukuyan at tuluyan ng bumago sa daloy ng kanyang kapalaran. Isang punong-puno ng kumpiyansang ngiti ang gumuhit sa mukha ng ating bida nang tuluyan niyang mapagtanto kung ano talaga ang tunay na pakay ng kaharap. Seryoso ngunit formal siyang kinausap ni Namgang San upang iparating na mayroon itong mahalagang bagay na kailangang pag-usapan ng sarilinan. Kasunod nito ay agad na nag-utos si Namgang San na maghanda ng isang tahimik na silid pati na rin ng tsaa para sa kanila. Matapos marinig iyon ay kalmadong naglakad ang ating bida at nilampasan ng lalaki. Nagtatakang tinanong ni Hong sa Ryan kung saan patungo ang ating bida, at imbes na sumunod sa imbitasyon ay casual itong sumagot na kailangan muna niyang magbigay galang sa sect leader. Isang matalim at nakakapasong tingin ang agad na ipinukol ni Namgang San nang mapagtanto ang lantarang pambabaliwalang ito sa kanyang awtoridad. Walang anumang pag-aalangan na naglakad palayo ang ating bida kasabay ng tamad na pagkaway ng kanyang kamay, at idinagdag pa na wala naman silang formal na usapan kaya nararapat lang na maghintay muna ang tanyag na bisita. Naiwan na lamang nakatayo ang dalawa sa tarangkahan kung saan bakas ang labis na pagkalito sa mukha ni Hong sa Ryan. Pilit na inuunawa kung kailan pa natutong maging ganoon kagalang ang ating bida. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Namgang San habang patuloy niyang sinusundan ng matalim na tingin ang pag-alis ng ating bida. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang madilim at seryosong ekspresyon sa kanyang mukha ay sapat na upang iparating ang matinding inis na nag-aalab sa kanyang kalooban. Tahimik man siyang nakatayo sa kanyang pwesto ay malinaw na ramdam ang mabigat na tensyon mula sa isang tanyag na taong hindi sanay na tinatalikuran na lamang ng ganoon kadali. Hindi kalaunan ay nakarating na ang ating bida sa tapat ng malaki at tahimik na gusali ng sekta. Masigla at magalang siyang yumukod sa mismong pintuan bago malakas na ipinaalam sa sect leader na nakabalik na ang disipulong si Jin Soon mula sa kanyang paglalakbay. Samantala sa loob ng silid ay isang nakakatawang eksena ang tuluyang nabuo. Halatang hindi inaasahan ng sect leader at ni Jin Taesan ang napaka-formal at kakaibang pagbeteng iyon mula sa ating bida. Sa sobrang gulat at pagkalito ng dalawa ay napanganga na lamang sila habang tuloy-tuloy na natatapon at umaapaw ang tsaa mula sa hawak nilang mga baso at pitchel nang hindi man lang nila napapansin. Mabilis na napatayo si Jin Taesan at bakas ang labis na pagtataka sa kanyang mukha nang magtanong kung may masama bang nangyari dahil sadyang pumunta pa ang ating bida upang magbigay galang. Casual lamang itong tinawanan ng ating bida bago tuluyang lumapit sa hapag kung saan mahinahong kinumusta ng sect leader ang naging paglalakbay niya. Walang anumang pag-aalangan na umupo ang ating bida sa silya at sinabing mayroon siyang ilang importanteng bagay na kailangang iparating sa pinuno. Dahil sa lantarang kawalan ng modo ng ating bida ay muling nag-init ang ulo ni Jin Taesan at akmang sisigawan ang kanyang anak. Subalit mabilis siyang pinigilan ng sect leader na nakangiting nagsabi na ayos lamang ang lahat at hayaan na itong manatili sa kanyang pwesto. Nakangiting idinagdag ng sect leader na magandang pagkakataon ang araw na iyon upang makapagbahagi muli ng tsaa kasama ang ating bida matapos ang napakahabang panahon. Sa pagpatak ng mainit na inumin sa tasa ay formal na nilang sinimulan ang usapan tungkol sa naging paglalakbay nito. Kalmadong kinumpirma ng sect leader mula sa loob ng tahimik na silid kung totoong nakapagligtas ang ating bida ng isang bata na naging biktima ng pagdukot. Magalang namang sumang-ayon ang ating bida at ipinaliwanag na sa kalagitnaan ng pagligtas ay napansin niya ang isang malubhang problema sa kalusugan nito. Upang matugunan ang nasabing panganib ay seryoso niyang inamin sa harapan ng pinuno na wala siyang naging ibang pagpipilian kundi ang ituro sa bata ang Tai Mental Cultivation Method. Yumukod ng bahagya ang ating bida at magalang na inihayag ang kanyang labis na pagkakonsensya sa pagtuturo ng Tai Mental Cultivation Method sa isang tagalabas ng walang pahintulot mula sa pamunuan. Batid niya sa kanyang isipan na isa itong maingat na hakbang upang hindi na lumaki pa ang problema kung sakaling manghanapin siya ni Wang Jiumsan sa hinaharap.
sa halip na magalit ay isang magaan at nakakatuwang reaksyon lamang ang ibinigay ng sect leader upang pawiin ang pangamba ng kanyang disipulo. Mahinahon nitong ipinaliwanag na ang tunay na kalikasan ng martial arts ay ang makatulong sa kapwa, kaya naman ginawa lamang ng ating bida ang nararapat lalo na at ang naging kapalit nito ay ang mismong kaligtasan ng isang buhay. Buong pusong pinuri ng sect leader ang ating bida at ipinahayag ang kanyang labis na pagmamalaki sa naging magandang hakbang nito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ng ating bida matapos marinig ang taos-pusong pagkilala na iyon, subalit ang seryoso at nakakatuwang sandali ay mabilis na naglaho nang biglang sumingit si Jin Taesan upang yusesain kung wala man lang inalok na pabuya ang pamilya ng bata bilang kapalit. Nang pagligtas, mabilis na nawala ang ngiti ng ating bida at napalitan ng matinding inis dahil sa halatang pagiging materyoso ng kanyang ama. Kaya naman walang gana na lamang siyang sumagot na dapat ay sapat na sa kanila ang tuluyang pag-angat ng reputasyon ng kanilang sekta. Matapos may hatid ang kanyang ulat ay dahan daw ang tumayo ang ating bida mula sa kanyang kinauupuan upang magpaalam sa dalawa. Kalmado niyang sinabi na kailangan na niyang umalis dahil mayroon pa siyang isang bisita na naghihintay sa kanya. Sa kanyang pagtalikod ay napangiti na lamang ang sect leader bago taos pusong pinuri ang kahanga-hangang pagkatao ng kanyang disipulo. Agad namang tumawa si Jin Taesan at pabirong sinabi na bilang isang ama ay nahihiya siya sa mga papuring iyon, ngunit malinaw na bakas sa malapad nitong ngiti ang matinding pagmamalaki sa naging hakbang ng kanyang anak. Biglang natigilan si Jin Taesan at bakas ang matinding pagtataka sa kanyang mukha nang maproseso ang huling sinabi ng ating bida. Naguluhan siya habang inuulit sa kanyang isipan kung sino ang tinutukoy nitong bisita, samantala sa labas ng gusali ay isang grupo ng mga nakababatang disipulo ang hindi magkamayaw sa pamamangha habang palihim na nakadungaw sa paligid, labis ang kanilang tuwa at gulat ng tuluyan nilang masilayan ng malapitan ang mismong presensya ng tanyag na Genesis Divine Dragon na si Namgang San. Sa kabila ng malamig at seryosong aura na nagmumula kay Namgang San ay hindi pa rin napigilan ng mga nakababatang disipulo ang kanilang labis na paghanga. Patuloy silang nagkumpulan at palihim na nakasilip mula sa siwang ng pintuan habang manghang-manghang nagbubulungan tungkol sa kung gaano kakisig ang tanyag na bayani. Buong pananabik na ipinahayag ng isa sa mga bata ang pangarap nitong sana ay ipinanganak na lamang siya sa Namgang clan upang matutunan kahit ang sikat na Kankyong Boundless Sword Technique. Agad namang sumingit ang kanyang kasama upang paalalahanan sila na hindi biro ang makapasok doon dahil napakahigpit ng nasabing clan pagdating sa pagpili ng kanilang mga disipulo. Sa loob ng isang tahimik na silid ay formal nang nagkaharap ang dalawa habang kalmadong umiinom ng tsaa, matalim na pinagmasdan ni Namgang San ang ating bida at sa kanyang isipan ay malinaw niyang napuna ang labis na kaiabangan nito para sa isang napakabatang edad. Sanay ang tanyag na bayani na palaging nagpapakumbaba at yumuyuko ang mga tao sa kanyang harapan kaya naman mabilis siyang gumawa ng sariling conclusion sa pambabaliwalang ipinapakita ng kanyang kaharap. Isang malamig na tingin ang kanyang ipinukol habang tahimik na inisip na ang ganitong klase ng pagmamalaki ay kadalasang ginagawa lamang ng mga taong pilit na nagmamatapang upang itago ang kanilang kahinaan sa tuwing nakakaharap ang isang individual na higit na mas malakas kaysa sa kanila. Walang paligoy-ligoy na binasag ng ating bida ang katahimikan ng direkta niyang tanungin kung ang sadya ba ng sikat na bayani ay tungkol sa admission token. Sa hindi inaasahang revelasyong iyon ay biglang nanlaki ang mga mata ni Namgang San at sandaling nawala ang kanyang malamig na postura. Matinding gulat ang tumakbo sa kanyang isipan at pilit niyang inunawa kung paano agad nalaman ng isang simpleng disipulo ang kanyang lihim na pakay. Upang mabilis na mabawi ang kanyang composure ay tahimik niyang ibinaba ang hawak na tsaa sa lamesa bago seryosong inamin na ang nasabing bagay ay orihinal na pagmamay-ari niya. Kalmadong humigop ng tsaa ang ating bida bago ipaalala na wala namang binanggit na ganoong detalye ang chief strategist sa kanya. Pilit namang ikinatwiran ni Namgang San na siya talaga ang unang humiling ng bagay na iyon at sadyang napunta lamang ito sa mga kamay ng ating bida dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Isang mapanuksong tono ang namayani sa silid ng simulan ng gisahin ng ating bida ang sikat na bayani. Matalim siyang nagtanong kung bakit ibibigay sa kanya ng chief strategist ang token kung pagmamay-ari pala talaga ito ng taong nasa harapan niya. Idinagdag pa niya na dapat ay doon ito nakikipagtalo upang bawiin ang gamit at hindi sa isang hamak na disipulo na katulad niya. Sa halip na umatras ay bahagyang inilapit ng ating bida ang kanyang mukha at matalim na tinitigan ang kaharap. Walang anumang pag-aalangan niyang ibinunyag ang kanyang mabigat na hinuhan na marahil ay nabigo si Namgang San na kumbansihin ang chief strategist. Kaya naman naisip nito na mas madaling daanan sa Sindek ang Tai sect upang kunin ang admission token kaya ito sumadi roon.
Mahigpit na nahawakan ni Nam Gangsan ang kanyang tasa habang pilit na pinipigilan ang namumong inis sa kanyang dibdib. Seryoso niyang binalingan ang ating bida at malamig na sinabi na mayroon itong kakaibang talento na bumitaw ng mga salitang talagang nakakairita at tumatagos sa balat. Sa halip na matakot ay casual lamang na itinaas ng ating bida ang kanyang kamay kasabay ng isang nakakalokong ngiti. Mahinahon niyang ipinaliwanag na pawang katotohanan at katwiran lamang ang kanyang mga sinasabi, kaya naman kung nasaktan man ang sikat na bayani sa kanyang mga pahayag ay malinaw na problema na nito iyon at wala na siyang kinalaman doon. Sa kabila ng magaan at mapanuksong pananalita ay isang malalim na pagsusuri ang palihim na tumatakbo sa isipan ng ating bida. Batid niya na si Nam Gangsan ay hindi lamang ang tanyag na Genesis Divine Dragon, kundi isa ring opisyal ng Merem Alliance na nagtapos na may mahusay na marka mula sa Merem Academy, bukod pa sa pagiging isang elite na miyembro ng Dragon Phoenix Summit. Dahil sa nakakabighaning katayuang iyon ay imposibleng kailanganin pa nito ang admission token para sa sariling kapakanan. Doon na tuluyang lumino sa ating bida ang buong sitwasyon, at buong kumpiyansa niyang nahinuha na ang labis na pagkahumaling ng lalaki sa token ay paniguradong para sa nakababatang kapatid nito na si Nam Gangxianhua na inaasahang papasok pa lamang sa akademya sa darating na termino. Upang patunayan na seryoso siya sa usapan ay dahan daw ang inilapag ni Nam Gangsan ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang makulay na hiyas. Mahinahon niyang ipinaliwanag na hindi niya planong bawiin ang token ng walang kapalit kaya naman inialok niya ang 7 huge jewel. Idinagdag pa niya na ang mamahaling kayamanan na ito ay may sapat na halaga upang makabili ng isang malaking mansyon na may 79 na kwarto. Tahimik na tinitigan ng ating bida ang kumikinang na bato habang bumubuo ng malalim na conclusion sa kanyang isipan. Batid niya na ang lantarang pagiging desperado ng kaharap ay dulot ng paghina ng kapangyarihan ng kanilang direktang linya dahil sa patuloy na pag-usbong ng sangay nito. Naisip niya na marahil ay hindi na kayang suportahan ng pamilya ang kapatid nito sa paraang katulad ng natanggap ni Nam Gangsan noong siya ang pumasok sa akademya. Ngunit sa halip na maawa ay ang sitwasyong iyon mismo ang nagtulak sa ating bida upang lalong makaramdam ng inis. Mamigat ang tensyon sa loob ng silid nang magbago ang tono ni Nam Gangsan at tuluyan ng ibagsak ang isang patagang pananakot. Gamit ang isang malamig at seryosong boses ay iginiit ng lalaki na ang kanyang pagnanais na ayusin ang usapan ng tahimik ay para na rin sa kaligtasan ng ating bida at ng buong Taisek. Para sa ating bida ay wala nang mas nakakadiri pa sa isang sikat na bayani na ginagamit ang salitang pagmamalasakit upang pagtakpan ng isang lantarang pagbabanta. Habang patuloy na nagbubulungan ang mga nakababatang disipulo sa labas dahil sa labis na paghanga sa bayaning nagpapahalaga. Sa kanyang pamilya ay isang matinding pandidiri naman ang tahimik na namumuo sa isipan ng ating bida. Sa kanyang paningin ay nakakakilabot ang ganitong klase ng pagkukunwari na ginagamit upang magmukhang mabuti sa paningin ng marami. Bumalik sa kanyang alaala ang isang malagim na gabi sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan kung saan damanak ang dugo at halos madurog ang kanilang mga puso sa tindi ng kawalan, kaya naman mas lalo siyang nakaramdam ng matinding pagkasuklam sa mga taong katulad ni Nam Gangsan na kayang manayra ng buhay ng ibang ngunit mabilis na lumuha para lamang sa isang mababaw na sugat sa kanilang sariling mga palad. Patuloy na nagpakawala ng pananakot si Nam Gangsan habang mariing ipinapaalala ang posibleng mangyari kung malaman ng buong Jiangho na pinagnasaan ng ating bida ang isang pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Malamig niyang idinagdag ang magiging epekto nito sa reputasyon ng Taisek upang lalong idiin ang banta sa kanyang kaharap. Subalit sa halip na panghinaan ng loob ay isang matapang at kalmadong hamon lamang ang ibinato ng ating bida nang sabihin nitong subukan na lang niyang gawin ang mga pananakot na iyon. Bakas ang matinding pagkabigla sa mga mata ni Nam Gangsan dahil sa hindi inaasahang sagot na iyon mula sa isang hamak na disipulo. Tahimik na yumuko ang ating bida at diretsyong ipinunto na halatang hindi naman lang tinatangka ng sikat na bayani na itago ang lantarang pagmamaliit nito sa kanilang sekta. Dahil sa matapang na pananalitang iyon ay lalong nagdilim ang paningin ni Nam Gangsan bago seryosong inusisa kung isa ba itong formal na pagtanggi sa kanyang iniaalok at kung talagang naniniwala ang ating bida na kakayanin nilang kalabanan ang puwersa ng buong Namgang clan. Sa halip na matakot ay isang madilim at mapanuksong ngiti ang dahan daw ang sumilay sa mukha ng ating bida. Mahinahon ngunit seryoso siyang nagbigay ng babala kay Nam Gangsan na mag-isip itong mabuti dahil ang mismong kayabangan na ipinapakita nito ngayon ay eksaktong kapareho ng inasal ng Iron Sword sect noong una silang magkaharap. Sa sumunod na sandali ay nawala ang lahat ng formalidad nang biglang gumawa ang ating bida ng isang labis na nakakainsulto at nakakalokong ekspresyon upang lalong asarin ang sikat na bayani.
Buong pagmamalaki at may halong pang-iinis niyang ipinaalala na ang nasabing sekta ay tuluyan niyang pinahiya sa huli. Dahil sa matinding pambabastos na ito ay halos sumabog sa galit si Namgang San, habang nakapatong sa lamesa ang makulay na 7-hued jewel ay umalangaw ang kanyang nanggagalaiting boses upang questionin kung paano naglakas loob ang isang hamak na disipulo na ay pantay ang pangalan ng dakilang Namgang clan sa ganoong klase lamang ng grupo. Lalong nagdilim ang mukha ni Namgang San at baka sa kanyang mga mata ang matinding puot sa ginawang paghahambing ng ating bida sa kanilang pamilya at sa Iron Sword Sect, isang nakakabinging katahimikan ang mabilis na bumalat sa buong silid, at sa mga oras na iyon ay ramdam na ramdam ang mabigat na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Mahigpit na naikuyom ni Namgang San ang kanyang kamao hanggang sa lumabas ang mga ugat nito upang pilit na pigilan ang kanyang nag-aalab na galit, gamit ang isang malamig at nanggagalaiting boses ay seryoso niyang tinanggap ang sitwasyon at binalaan ang ating bida na dahil labis ang kumpiyansa nito ay pagbibigyan niya kung anuman ang nais nitong mangyari. Nawala na ang anumang pagtitimpi sa boses ni Namgang San habang naghahaman ito ng direktang laban, mariin niyang ipinag-utos sa ating bida na itaya ang admission token at humarap sa kanya sa isang sparring match upang tuluyan ng matapos ang kanilang alitan, nanatiling kalmado at matalim ang tingin ng ating bida sa harap ng matinding pressure na ipinaparamdam ni Namgang San. Habang tahimik na tinatanggap ang mapanganib na hamon.